Guys, magbibigay tayo ng reaction niyan guys. Ayan o. Nakita niyo yung picture niyan guys. Ikuwento ko sa inyo guys, baka hindi dumaan sa mga newsfeed nyo guys. Yan ay nangyari sa Cebu. Bali, isang server, nag-serve siya ba ng customer at yung kaharap niya doon sa picture ay isang LGBT. Sa salitang Bisaya, bayot. Sa Tagalog, bading. Anyway, natawag niya ng sir. Ngayon, natawag niya ng sir, nagalit sa kanya. Okay? So, ang ginawa ng bayot, pinatayo niya sa harap niya. Base to sa post guys ha. Wala naman ako sa Cebu eh. Nag-react lang ako kasi medyo ako ay nakarelate ng konti doon sa nangyari. So, pinatayo yung server, yung waiter. Waiter yan sa salita ng kaedad ko eh. Ngayon kasi para maganda pakinggan, tinatawag ng server. Pinatayo niya almost 2 oras para sa interrogation lang na bakit tinawag siya ng sir. Mabuti na lang may isang concerned citizen na lumapit para interpret yung ilang kanila kasi napansin niya na bakit almost 2 hours nang pinatayo yung kausap nung bayot dun sa harap ng table niya. So nalaman nga niya na ganun ang nangyari. Ang tawag nun sa English ay misgender ang tawag nun. Na misgender niya ba? So ganun ang ginawa. So nag-interpret. Ang ibig sabihin, ang kwan lang doon ay parang minaliit niya at maltrato ang tawag doon guys eh. Tapos yun namang management ay hindi man lang nanghimasok para ikuan yung sitwasyon. Although wala namang ginawang masama yung bayot, pero yung kanyang act ay humiliating. Pinapahiya niya yung tao, pinapamukha niya kung gaano siya ka-superior sa tao, sa dalawa, di ba? Yung bayot tsaka yung server. So, alam niya na, oh, sige na, nandun na tayo, alipin. Kasi server nga, kasi nga, yun ang kanyang tingin. So, nangyari, kung hindi nang himasok yung kanyang, yung concerned na citizen, ay hindi matatapos yung usapan nila na almost 2 hours na silang pinatayo niya sa harap ng bayot yung server. So, ganun ang katotohanan sa buhay natin dito sa Pilipinas, guys. Na ganun guys, instead na kampihan tayo ng management, tayo pa ang parang minsan gawing masama. Kasi nga, ang sasabihin nga nila, customer is always right. Para sa akin kasi, kung always right yung customer, kung naghahanap sila ng serbisyo sa atin. Pero yung nang mamaliit na sila ng tao, nang dadaw na sila ng tao, at palaging panakot nila ay ipatanggal kita sa trabaho. Bakit sinabi ko na nung early sa video ay nakarelate ako? Nangyari kasi sa akin yan guys, kasi ako kasi isang officer ako ng security guard guys, at alam niyo man naman ang security guard dito sa Pilipinas ay napakalit ng tingin ng mga tao. Diba? Napakalit ng tingin ng mga tao at palaging panakot ay papatanggal kita. So nangyari sa akin din yun guys, nakabarong ako noon kasi officer ako eh. So kumain yung isang tao ko dun sa may tiller, so pinakain ko muna kasi ang trabaho ng officer guys ay pakainin mo yung mga tao, pangsamantala palitan mo muna siya sa pwesto niya, lalo na kung mga masilang pwesto. So ngayon pagpalit ko, may nagbayad na parang doon niya ang dating niya eh. Doon niya ang dating niya. Tapos may regulasyon kasi doon sa tiller namin na after namang transaction ka magbayad ay pwede ka nang after mo mag-transact ay hindi ka pwedeng mag-stay doon sa loob ng tiller kasi ang iniiwasan namin yung casing ba, yung pag-aaralan yung galaw ng tiller kasi pera kasi yun doon eh. So, inutos ng manager yun na bawal mong paistambahin yung mga after ng transaksyon. So, itong isang donya na forma ay nagbasa ng dyaryo dun sa gitna. Siya lang mag-isa kasi
clear na yung area eh. Siya lang mag-isa. So ako, na-intimidate ako kasi doon niya yung pormahan niya eh. Dami niyang alahas, tapos damit niya, ganun. So, hindi ko na alam na anong gagawin ko. So, pinabayaan ko lang. Kaso lang, yung empleyado doon sa tiller, kumindat na sa akin. Gumanon na. Parang gumanon si Minyas ba. So, siyempre, kung hindi ko gagawin yun, trabaho ko yun eh. So, nilapitan ko siya. Sabi ko, ay ma'am, good morning po. Sabi naman niya, tumingin na sa akin ganun. Mahinihintay po tayo ma'am, sabi niya ganun. So, malumanay at magalang. Wala, sabi niya. Ay, sorry ma'am ha, kasi po, may rules kasi po dito sa ma'am, sa tiller na after ng transaction po ay pinagbabawal po nilang dito lang po mag-stay. Sabi nga, sinabi yung ganun. Hala, lumaki yung mata guys. Lumaki yung mata niya. Gumanon sa akin. Anong akala mo sa akin? Ha? Gagawa ng masama? Ganon siya sa agad. Ay, wala naman pong ganun, ma'am. Sabi ko, rules lang po, sinabi ko. Hindi ganun eh. Ganon siya. At ang dami niya nang sinabi. Narinig ko pa yung sinabi niya na, kami ang nagpapasahod sa inyo. Ganon siya. Ha? At ikaw, bastos ka. Ginanon niya ako. So, nung narinig kong bastos ako, talagang gumanon yung utak ko. Yung gumanon ba na, wala naman akong ginawang kabastusan sa ginawa ko. Sabi ko, di sumagot ako sa kanya. Sabi ko, ma'am, wala naman pong kabastusan na ginawa sa inyo. Sinabi ko lang. Nung sumagot ako doon sa parang doon niya ang dating guys, ay lalo siyang nagalit. Lalo siyang nagsilakbo. So, ang ginawa niya ay nag-report siya sa aming detachment. At yung eksena sa loob ng detachment namin ay sinabi rin sa akin ng kasama kong officer. Ganito ang pasok niya. Oh. Pagpasok niya, nagpakilala siya agad na asawa daw siya ng dating colonel, retired colonel. Since yung commander namin ay dati din pulis. O, di ba? So, pagpakilala niya at one side ang narinig nila sa opisina, natural bastos ang dating ko. So, anong sabi ng commander namin? Don't worry ma'am, I'll give disciplinary action to that person. To that personnel, sabi ganon. Tapos, yun na nga, make sure na naka-training yung inyong mga personnel dito, gaganon-ganon siya. Sarap sabihin, for your info, sampal ko sa iyo yung mga certificate ko eh. Anyway, so nangyari sa akin guys, ay ginawa lang ng commander ko, ay pinagawa ako ng explanation report, pero hindi niya binasa. Ang ginawa niya sa akin, dinimot niya ako. Dinimot, hindi na ako officer. At nangyari pa, nilagay ako sa parking space. Yun ang demoted na kuan eh. Grabe yung natanggap kong parang kuan ba? Hindi naman ako nanumilate ako, napahiya ako sa maraming tao, pero ang pinakasakit sa lahat ay yung tinatawag yung position na nakuha ko na hindi ko naman yung position ko yung guys, hindi ko nakuha ng magic yun. Dugot pawis ko yun para makuha ko yun. Tapos sa isang salita lang na hindi ako pinakinggan, ay dinimot ako. Since nung panahon na yun guys, ay nag-aaral yung mga anak ko at ako lang nagtatrabaho sa aking pamilya, ay tinanggap ko ng buo yun. At talagang doon yung panahon na yun na gusto kong mamaril ng tao. Excuse me for the words. Gusto kong mamaril ng tao. Kasi bakit? Talagang unfair ang mga employer sa Pilipinas. Porket ganun ka, kaya nga yung ibang kuan, palagi nilang panakot, ipapatanggal kita, lalo kung agency ka. Lalo kung agency. Kaya, nangyayari, basta-basta ka na lang yuyurakan, tatapakan, gagagawan ka ng kwento. Ganun yun. So, after nun guys, nasabi ko sa sarili ko na, establish ko yung sarili ko na in case na may ganun, makakalaban ako na kung tatakutin mo ako, natanggalin ako sa trabaho, ay wala akong pake. Basta importante, matayo ko yung sarili kong dignidad bilang tao. Yun ang ginawa ko nung pagkatapos na yun. Kasi bakit? Isa sa mga dahilan guys, na bakit hindi tayo makapag-reason out at takot tayong magbigay ng side natin o kuan,
Kasi yun nga yung pangailangan natin. Handa tayong magpakaalipin, handa tayong magpakumbaba, magpayurak sa ating pagkatao dahil walang-wala tayo. Yun. Kaya mula noon yung guys, nangyari na yun. Sinikap ko na ma-establish ko yung sarili ko na hindi mo ako basta-basta na pagka tinakot mo akong ganun ay hindi ako wala akong pake. Kasi kaya ko sarili ko kahit mawalan ako ng trabaho ngayon din. Kaya guys, isa sa mga ipinagyayabang ko na hindi naman ako mayaman. Hindi ako milyonaryo. Pero sa ngayon guys, isa lang yan sa pinapasalamat ko sa Diyos na hindi na ako empleyado. Hindi na ako umaasa sa ibang kumpanya na sisilduhan ako para makakain. Although hindi naman malakas yung ginagawa kong negosyo ngayon. Pero ang importante, nakakakain kami 3 beses sa isang araw. Hindi yung ginawa na gagawin na minamaliit tayo. Tulad nung ginawa ng bayot na yun. Excuse me for the words kasi bayot talaga naman ang tawag sa Bisaya eh. Yung iba kasi mga LGBT, ang taas ng tingin nila sa sarili nila. In-acknowledge na sila ng lipunan. Acknowledge na sila isa sila sa mga gender. Pero yung iba, masyadong demanding. Masyadong entitled. Diba? Tulad ni Vice Ganda. Vice Ganda is my favorite actress ba? Actor. Sorry, Vice Ganda. Pero may mga pagkakataong napapanood ko siya na pag tinawag siya ng sir, nagre-react siya. Ano bang dapat talagang itawag sa inyo? Sir o ma'am? Di ba? Kung may tao nagkamaling maging sir kayo, sana wag niyong ibig sabihin damdamin. Kasi may mga taong nilalagay lang din na talaga namang sir kayo. Di ba? Talaga namang sir kayo. Ngayon kung yung ma'am, para sa akin kung ang isang bayot tawagin ko ng sir, ay katotohanan yun. Pero kung tawagin ko silang ma'am, pambubula yun. Hindi naman kayo ma'am eh, sir kayo eh. Yung mga tomboy naman, ma'am kayo, hindi kayo sir. Sorry sorry sa mga LGBT Peace tayo, peace. Ano bang sign ng peace? Ano bang sign ng peace? love. Ganon. Anyway, narelate ko lang yung sarili ko doon sa nangyari. Na hindi ganon. Huwag tayong ganon. Tayo ay pantay-pantay lang pagdating sa panahon na mag-report na tayo sa taas. Kung ano yung na-achieve natin sa sarili natin, huwag natin ipagdildilan sa mukha ng ibang tao. Be thankful kung anong narating natin at nakamit natin. Na binigyan tayo ng regalo ng Diyos. Pero isipin natin na tao pa rin tayo. Tayo ay pantay-pantay. Pagdating sa libingan, pantay-pantay tayo. Lahat tayo ay aalis na walang madadala. Walang title, walang kayamanan, walang property, wala tayong madadala lahat. Ang madadala natin, yung damit na isang piraso na biyak na yung likod. So yun lang yung guys. Sana I hope na yung taga-LGBT ay wag niyong personalin tong sinasabi ko. Peace tayo, love tayo. At gusto ko lang ikuan sa inyo na wag tayong magmaliit ng tao. Bye-bye guys.